Do you need this job, Maria? Tanong niya. Yes, sir. Then you will do what I say. Have sex with me. What? Gulat na sabi ko. Have sex with me and I will give you extra money. Love Me Unfiltered presents. Binigay ko ang lahat, pero ako pa rin ang nasaktan. Sa mundo kung saan ang bawat sentimo ay may kapalit, natutunan ko na may hangganan din ang pagmamalasakit. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maria. Isa akong OFW, single mom at breadwinner ng pamilya. Maaga akong nagtrabaho para buhayin ng mga kapatid ko. Dahil doon, hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Kaya swerte na rin dahil nakapag-abroad ako. Mas malaki kasi ang sweldo rito. Mas naibibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Kapos man sa buhay, kahit minsan, hindi ko naisip na magagawa kong ibenta ang sarili ko para lang sa pera. Nagsimula ang lahat nang mag-abroad para sa business trip ang amo kong babae. Halos 1 buwan kaming naiwan sa bahay ng amo kong lalaki kasama ang alaga kong 6 years old. Sa una maayos naman ang lahat. Tahimik, walang problema. Pero isang gabi, Maria, are you awake? Napatayo ako sa higaan dahil biglang binuksan ng amo ko ang pinto ng kwarto. Yes sir. Do you need something? I want to talk. Sabi niya sabay upo sa gilid ng kama. Come here. Sit with me. Kinakabahan man, pero sumunod ako sa utos ng amo ko. Akala ko simpleng usap lang, pero mali pala ako. Do you need this job, Maria? Tanong niya. Yes, sir. Then you will do what I say. Have sex with me. What? Gulat na sabi ko. Have sex with me and I will give you extra money. No, sir. I don't. If you want, I will terminate your contract. No, sir. Please, don't terminate my contract. I need this job for my family. Halos nagmamakaawang sabi ko. Okay, now remove your clothes. Dahil sa takot ko na mawalan ng trabaho, umiiyak na sinunod ko ang gusto ng amo ko. Nakipag-sex ako sa kanya. At pagkatapos, binigyan niya ako ng pera. Diring-diri ako sa sarili ko noon. Galit na galit ako. Dahil hindi ko man lang nagawang lumaban. Hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Kinabukasan, pagkatapos kong ihatid sa school ang alaga ko, tinawag ako ng amo kong lalaki. Niyaya niya akong mananghalian. Nagtanong din siya kung kumusta ang pag-aaral ng alaga ko. Akala ko, balik na sa normal ang lahat. Akala ko, ibabaon na lang namin sa limot ang nangyari. Pero makalipas ang 2 araw, pinuntahan niya na naman ako sa kwarto ko. Niyaya niya ako ulit na makipag-sex. At pagkatapos, binigyan niya ako ulit ng pera. Pero ngayon, mas malaki na.
Ilang beses pa yung naulit. Nung una galit ako. At bawat sandali, gusto kong tumakas. Pero habang tumatagal, parang nasanay na ako. May mga pagkakataon din na hindi na ako tumatanggi. Ayoko mang aminin, pero kalaunan, nagustuhan ko na rin. Hindi ko may pagkakaila na magaling sa kama ang amo ko. Maalaga rin siya. At bukod sa pera, binibigyan niya ako ng alahas at kung ano-anong regalo na ipinapadala ko naman sa pamilya ko. Alam kong mali ang ginagawa ko at araw-araw kinakain ako ng konsensya ko. Hanggang isang gabi hindi ko na kinaya. Sir, we need to stop. Sabi ko pagkatapos naming mag-sex. What? Let's stop. I can't do this anymore. Why now? You didn't complain before. Because I needed the money. But now... Are you sure? But what will happen to your family? Saglit akong tumahimik, saka huminga ng malalim. I'm going home, sir. Please. All right, if that's what you want. Kinabukasan, kinausap ng amo kong lalaki ang asawa niya. Sinabi niya na tatapusin ko na lang ang kontrata ko. Pero hindi na nila ako i-renew dahil hindi na raw niya gusto ang trabaho ko. Hindi naman tumutol ang amo kong babae. Makalipas ang ilang buwan, natapos na rin ang kontrata ko at pinauwi na rin nila ako sa Pilipinas. Ngayon, unti-unti kong binubuo ulit ang sarili ko. Hindi ko man mabura ang pagkakamali ko. Pinili ko namang gawin ng tama. Dahil sa nangyari, isang bagay ang natutunan ko. Hindi pala lahat ng magandang intensyon ay tama. Minsan kasi, sa kagustuhan natin na maibigay ang pangangailangan ng pamilya natin, napipilitin tayong gumawa ng mali. Pero ang totoo, hindi mapapalitan ng pera at alahas ang dignidad at respeto sa sarili.